Yun, good evening. So ngayon ay April 22, day 102 ng aking learning journey sa C++ tutorial. So tara, continue tayo. Okay, so kapon, almost tapos na rin talaga tong yung guess the game. Guess the number game. At ngayon, validation tayo. So maghanap ako ng mga pwedeng maging yung mga wrong inputs kasi isa yun sa need i-validate. Baka biglang yung program mag-hang. So tara tayo. Yeah, katulad nito, paano pag letter. So thank you for using. So pag letter, so dapat yun i-catch natin. So dapat invalid input na lang, no? Pag ganun. So dito yan sa game. Sa menu. Supply menu. System. Get user input. Second game level. As ito switch dito kasi dito magkaroon tayo ng ibang condition. Paano malaman kung integer? Hi GPT. Parang ko na yun. GPT. C++. How to validate if the input is integer. May ganun. Parang ko na ba yun? Bago naman ang net. Baka balik natin yan. Ayan, nagtanong muna ako kay GPT na lang. At kailangan ko kasi malaman kung integer ba yung in-input ni user eh. So diba nag-input ako dito kanina ng iba-ibang letra so hindi integer. So kailangan ko muna malaman kung integer. Tapos bago ko applyan ng condition na dapat within the range siya. So wait lang. Bool yung code na doon is integer. So kupain ko na lang to, no? Bali naka-reference siya, no? Sa S, tapos string tapos int n. No skip. Ano tong try to extract kanina? Ito pala yun. Tapos pag may error, failed. Hindi siya tawag dito. I-convert niya lang tapos ilalagay niya sa parang wrapper ulit na kumbaga hindi siya mag-halt. So okay. Tara. Okay. Subukan ko muna kung integer to. See out ko muna to. Integer. Ito is integer tapos yung game level. Ay, error siya.
Kaya nga try ka lang dapat hindi i-accept nyo, diba? Kung wala mo na to, siguro none is integer. Ay, para nga. So, to string. Ay, to string ba? Tapos ay boolean to. Boolean. Ayan na, okay siya, no? Integer 1. Pag 1 is false. Oh, 0 pag 0 pag true, pag 1 false, tama ba? One pa rin. Integer na yun. Nyaks. Hindi. Is integer. Teka lang. Ganyan. Error siya. Type in. String. Siguro ganun yung gagawin ko na lang. Kapag itong game level, kapag hindi equal sa apat na to, pero yung syempre yung gagawin kong string tong option, so may options tayo dito, no? Kaya nga, ibig sabihin wala yun siya dito. Pag hindi 5, o nga, no? Exit lang pala. Okay. So if game level, mali.
Maglagay ako dito ng 5. Ano ba yan? Hindi magana masyado ako ah. Pag 5 lang dun, ano. Yan, dun na siya mag-exit pag 5. Tapos pag default, set error. Notice. Invalid input. Yan. Sulit lang yan. Dapat. Okay, so gumana. So tanggalin ko na to. Wala tong kwenta. Ayan. Yun din ba? Valid input. Ano na, grabe. Bakit yun? So, diretso siya, no? Display na. Exit key. Default. Notice. Game director. Okay, nakita ko na. Meron pa lang akong same code dito sa inventory app ko nakaraan. Ito yun, no? Kapag mali yung enter, kailangan i-clear natin yung CIN, STDSCIN, tapos ignore natin yung new line para hindi mag-crash. Tapos ganito yung ginawa ko ngayon sa game. Yan, pag mali yung na-enter niya, then magkakaroon ng error, syempre. Tapos, hindi na siya magka-crash. Kanina, tuloy-tuloy lang. So, pangit yun. So, okay na yan. Yan, yan, tapos enter ko na iba. Yun, invalid input. Ito, susubra naman ng ano. Exit natin. Ayan, invalid input ito. Pero dapat sa baba, no? Saan ba yung ano? Get user. As notice. Test pala. Ano ulit? Kasi clear. System clear. Ganun talaga. So, invalid input. Sa taas. Tapos, ayun na. Okay na yan. Tapos kapag pag 6, invalid input pa rin. Siyempre pag 5, exit. So, yan. Okay. So, sa pag 1, syempre easy yun, gagana na. Ngayon, dito naman tayo sa validation. Enter guest. Paano pag wala dito? Kunyari, letter ulit. Mag-error na yan, o, diba? Iyak. Iyak, baby, iyak. Siyempre, kailangan natin dito na gamitin. Sana yun. Sa start now. Start game. Start the game. Start the game. Yan. Enter guest number. Ito.
Ito. Dito kailangan kong mag-conditional tayo dito, no? Gayahin ko yung... Wait lang. Gayahin ko yung na-search ko. Ito. Ito yung ginawa niya. Ito. Yan. STD. Sa search ba? Dito enter quantity. Valid quantity. True. Enter quantity. So, naka-dual siya, no? So, dual siya, naka-dual. So, gagawa tayo ng dual din. So, notice ng symbol. Start taking. Ito random. Next. Choose na. Sige, okay. Dito tayo mag-dual. Yan. So, may valid quantity din tayo dito. Valid. Ano ba dapat yan? Boolean yan. Boolean. Valid valid guess number. False. True na dapat siya, no? Tapos while do pa kasi yan. Pag tunay na naman, pag valid, so diretso na siya. Pero pag hindi, ulitin ko tong option state. Ayan. Tapos, enter natin yan. Tapos mo ito sa do yung buong round. Tapos, round 1 pa rin, no? Hindi. Hanggang dito lang. Hindi na kailangang ulitin yung round 1 kasi ang mangyari ng valid input. Tapos yan. Ignore. Not equal. Invalid guess number. Out of range pag ganyan, out of range. Or out of range. Guess number equals false. Ay! Out of range to. Ay, okay. False na siya. Tapos pag ano naman, diretso na to. Naka-copy-paste ba? Yan. So, pinasok natin siya sa while, sa do while, na para pag mali yung input, babalik, maghingi lang siya ulit ng another input. Tapos may error lang. Tara, try.
easy. Yan, enter guest number from kunyari out of press, kunyari 99. Ay, hindi nag-print. Ano yan? Nag-enter pa ako ulit. Yun na yung diretso. Loko ko man. Ulit. Hard, tapos 100. User win. Diretso siya. Okay, i-handle ko yun. Pero i-handle ko yun. Wait lang. 1, tapos letter lang. Saan na error? Nix. Hindi, dapat i-display ko na to. Kasi hindi pa... Ay, dito may has notice dapat tayo dito. Ano yung has notice? Teka lang. Easy. Yan, invalid guest number out of range. Pero guest number 2 siya, hindi pwede sa niya counter. Huh? Bakit nag-ano counter? Tapos round 3? Bakit? Diretso na siya agad dito. Here. Ha? Bet ano pa yung... Oh, sige, pulse ko, diba? Tapos... Parang ayaw ng ganun negation na ano, no? So, dito lang siya magiging true pag valid. Tapos dito, para umulit. Okay na to. Binago ko yung logic ng pag set ng value ng
Valid guest number. So, negation siya. So, while hindi pa valid yung ano, so tuloy-tuloy lang. So, hindi na yung pupunta dito. Tuloy, pupunta lang yun dun kapag ano, pag tama yung ano, in-input niya yan, customer. Ay! Bakit yun? Bakit? Dito pumunta? Oh. Bakit tinang? Ang korni. Okay. Teka lang. Ayan, gumana na. So, yung mali ko pala dito ay ito, hindi ko napasok yung itong mismong ano, round sa do. So, kaya nag-iikot siya, tama naman yung mga code. Ang nangyari lang, isigil lang ka-scan. Wala yung indicator, yung response. Kasi nga nandito eh. Ay. Wait lang ah. Kanina kasi nandito sa labas. So, yan. So, isang beses lang sila nag-ano. So, dapat, syempre, pag nagkaroon ng error dito, dapat pagkasama siya sa pag-ikot itong display notice tsaka yung round. So, dapat kasama siya sa loop. Kasama sila sa loop. Okay, gets na. Ayan. So, okay na yan siya. Easy. Tapos, mag-enter tayo ng ibang number yan. Invalid guest number or out of range. Repeat pa rin siya sa round 1. Siguro sa round 1, di nakasala yung round 1. Round 1 kasi yun. Round 1 naman yun. Or, guess. Ito kahit di na pala. Ang ano lang, yung repeat lang. Ayan, okay na yan siya. At ito lang yung kailangan i-loop yung error. Ito yung papansin eh. Yan. Yan, okay, easy. Yan. Yan, invalid guest number. Hindi kailangan ko pa rin talaga ilagay ito. Kasi ito yung pang print eh. So, kailangan ko ito ilagay. Yan. Round 1 lang yung hindi. Okay, ulit. AC. Yan, invalid guest number yun. Ito. Yun, ito na nga. Yan, ito pa ulit-ulit lang. Pero round 1 pa rin yan. So, paano pag out of range? Kunyari, 200.
Ayun, dapat dito sa pag integer siya or ganun, integer. Dapat yung 200 na within lang yun dito sa sa array. So dito may validation pa tayo ulit. Parang ang mangyari if kung exist ba yun sa random numbers. So need natin malaman kung exist out of ito na yan, invalid guess number. Dito ito dito bool tayo ulit. So if validate if user input validate if out of range. Ang out of range na ang gagamitin natin ay ito pa rin yung numbers tapos yung integer user input. Tapos ito kukunin na natin siya. Ito string hindi. Ano ba to? Integer sila eh. So integer, so if is equal to user input return true. Hindi. Ang na dito is validate if out of range. So dapat kapag out of range, so true siya, ibig sabihin wala siya. So meaning kapag nag-equals, so agad return true, ibig sabihin nandoon. Okay, so nandoon yun. So pag wala nag-return, sabihin return false siya. Sabihin wala man lang doon na nag-present yung ayan. Okay na yan. So out of range tayo. Meron tayo ulit if out of range user guess. Hindi ko ba alam kung need ka ni-convert, pero wait, tingnan natin. Pag if not out of range, bago tayo mag-print ulit. Pero pag hindi out of range, okay na, proceed na tayo. Pero pag hindi, error ulit yun. So kunin natin to ulit, which is ang mangyayari ay out of range. Guess number out of range.
out of range guess number. Yan. So yan. Tingnan natin ulit. Error tayo sa int. So kailangan ko siya i-convert agad to I. Yes, to I. Kasi sure na tayo na integer yung ano niya eh. Diba? Kasi integer yung hiningi natin na input eh. So sure na si C++ na integer. User guess. String to I. Kaya nga. Car ba yung inanak ko dito? Yeah. Int man. Ay, kulang. Loko. Sorry, mali. Out of range. Kailangan ko ng random number, syempre. Tapos yung case number. Ayan. Sablay. Okay na. Hindi ko na pala kailangan convert kasi integer na siya nga. So, easy. Yan, dapat ganyan pag wala. Okay, valid case number. Pag kunyari out of bounds, out of range, kunyari 100. Ay, nag-ano pa rin? Hindi, tapat hindi ka na. Hindi pumunta dito. Ay, baliktad. Pag out of range, false na. Ano ba ito? Hindi ako naka-instrumentin ko ngayon. Yung code na kasi ito para to sa out of range. So, pag out of range, true yun. So, meaning pag wala man na nag-present dun sa random numbers, meaning true yung magiging sagot. Kasi nga, ang tinutukoy dito na method is yung kapag out of range pa siya. So, ang dapat, pag true, ibig sabihin yung, pag true yung, sabihin, parang false yun siya. Kaya diba dito na, not bad. So, pag true, not valid, tapos dito tayo sa okay, tabal. Easy. Okay, tapos 100. Yan, out of range guess number. Okay na. 1,000. Diba, palit-ulit na lang yan. Round 1 pa rin. So, pag sinabi kang 55, ayun, invalid guess number. Bit ako invalid guess number. Pag tama, hindi tanggalin ko na yung reset kasi wala nang, hindi naman siya invalid. Reset notice. Parang naulit siya. Ulit. Ito kasi nagsingit. Ito lang na to. Yung tama naman eh. I-reset na natin notice. Baka naiwan pa yung message na yun. Yung last message. Okay, 100. Okay, tapos 47. Yan. Computer 1. Okay, tapos ulit. Okay, mali. 1,000. Okay, so 89. Panalo na siya. Ulit 1,000. Mali. So 34. Ayun na. Computer wins. Better luck next time. Okay. So pag dito, enter. Invalid input ako. Ayun na. Invalid input. Invalid input. So dapat yung invalid input ko doon lang sa no? Sa
Hindi kasi matulo siya. Tanggalin ko naman ito. Invalid. Tapos sa medium, gano'n na yan. Invalid din po to. Sana yun. Ito pag nag-display notice, hindi nagre-reset. So, nag-display notice ko na ito na method. Notice. Dapat pag nag-display notice, ay return pala ito. Wala. Kailangan ko i-reset. Gabi nung validation natin, no? Invalid input. EC. Okay, 4. Kamali. 32. 53. 74. Oh, 44. Oy, panalo tayo. Panalo. So, enter tayo ulit. Okay, invalid input. Invalid input. EC. Yun. So nawala na invalid input kanina kasi na-reset. Yun. Ano pa ba? Sa settings. Sa settings, anong ating ito pag dito ito? Ano yun? Parang no na rin yun. Sa settings. Sa settings naman lagay din tayo dito ng Y or Y. Set error notice. Valid input. Yan, valid input. Okay na yan sa settings. Tapos pag no, ganun din naman. Bakit pag no, invalid input? Hindi, wala na sa settings. Hindi ko na ilagyan. Okay na yan. Okay na yan sa settings. Hindi ko na ilagyan. Yun lang naman sa wala namang, hindi naman siya mapuprone ko kung anong ilagay ko dyan kahit ano pa yan. No, wala. Tapos hindi siya nag-break, no? Set sa AC. Yan. So, 87. 48. Panalo na siya. 46. Oops. Computer locks next time. So, dito pala sa computer wins better luck next time. Maglagay ako dito siguro ng isa pang condition na do you want to repeat? Or ito na eh. So, easy ulit. Okay na yun? Okay na yun? Okay na? Okay na to? Okay na. Sige, ito na. Dito na lang yung refactor. Ito. Sige, pag refactor ko, na lang, di ko na ipakita.
Tapos push ko na to diretso, tapos yun, okay na. Ito na yung game ng ano na kiss na number game na magpo-pro na rin. Hindi na rin to mag-hang or crash kapag naka-accident nag-input ng ibang numbers, letters na hindi akma doon sa ano, sa mga hinihingi na inputs. 5 exit. So yun. Ayan. So yun, ganito na lang tong ano, game na to, na tutorial. So bukas siguro kung bagong game or ibang topic naman ang aking ano, wala pa akong naisip, pero siguro bukas ko na lang rin sasabihin. Okay? So thanks. Bye.